Bakit ka sinisingil ng 25,000 pesos? Nakatira ka naman sa bubong ng tatay mo, ang siyang may-ari ng bahay at lupa, tama? Yes. Sino naniningil? Official po ng homeowners. Yung halimbawa lang po, kung nakapagpangasawa na yung anak mo, kailangan pong magbabayad ng 300 every month. Pag hindi ka nakabayad ng 300 every month, may charge sila na penalty, 60 pesos. Ang galing ano? Totoo bang naniningil kayo sa mga homeowners? Bawat ulo kapag nag-anak ng anak at nag-asawa na tumira sa subdivision, 300 pesos bawat ulo? Hindi po, sir. Hindi po yan totoo. Ang nangyari po kasi, 2012 until last year, September, hindi po yan sila nagpa-member, hanggang nag-asawa. Hindi po siya sinisingil ng 25,000. Okay, sandali lang. Siningil mo ako doon sa barangay, tinotal mo lahat, 2018 hanggang 2023. Pumasok tayo doon sa 25,995. Ano ang status mo ngayon? Sinisingil ka pa ng 25,000? 25,000 po. Okay. Kapag hindi mo binayaran, Hindi nila ibibigay yung deed of sale ng bahay, ng title. Nandito ako para lumapit sa hashtag ipabitag mo. Ang mga hinaing ko doon sa bahay namin na sinisingil ako doon sa 25,000 for extended family. Yung extended family is, if halimbawa yung papa mo may anak na nakapangasawa, if ever may anak na, magbabayad na siya ng monthly due. Kaya po lumagpas ng 25K yung utang is because simulan ng 2018 hanggang 2023, tinotal po lahat ng mga ng mga utang, mga fees, kaya umabot ng 25K. Pag hindi ko daw nabayaran yung 25K, either yung account ko na 25K, malalagay sa account na papa ko. Umutang po ako ng pera doon sa Mumbai para lang po makarating. Galing pa po akong General Santos. Pumunta ako dito sa hashtag ipabitag mo para humingi ng tulong sa mga hinaing ko na problema doon sa Homeowners Association. nagbiyahe ka para lamang makaabot sa akin. Bakit kinakailangan pumunta sa akin? Pwede ka naman sa akin mag-online sumbong. Bakit ginawa mong pumunta pa rito? Nag-effort ka ba? Yes po, kasi ginigipit kami doon. Anong klaseng panggigipit? Anong issue mo sa subdivision? Ba't ka ginigipit? Kasi nga ho daw sir, kailangan ko na magbayad ng 25K kasi matagal na akong... Kanino ka magbabayad ng 25 pesos? 25K? Opo. 25,000? Kanino mo ibibigay ng 25,000? Office nino? Ng sunshine namin. Sino bang magbabayad? Ng tatay mo, ikaw? Iba yung kay Papa po, iba din yung sa akin. Abay, pangungotong yan. Yun nga po. Tirahin to. You get it? Yes, take care of this. Paliwanag mo sa akin, bakit ka sinisingil ng 25,000 pesos? Nakatira ka naman sa bubong ng tatay mo, ang siyang may-ari ng bahay at lupa, tama? Yes po. Sino naniningil? Kung sino man yung naniningil, opisyal ng homeowners? Oo, opisyal po ng homeowners. Anong kapangyarihan na ginawa niyo yun? Nasa Constitution and Bylaws ba ng inyong subdivision na kapag medyo isang homeowner association, ang sino man magdadala ng kanyang anak o titira doon, magbabayad? Di naman po sa ganun. Yung halimbawa lang po, kung nakapagpangasawa na yung anak mo, kailangan pong magbabayad ng 300 every month. Pag hindi ka nakabayad ng 300 every month, may charge sila na penalty, 60 pesos. Ang galing ano. Mali ata ang aking negosyo na pinasok ko. Dapat pala ganun na lang. Pangungotong. Ang galing. Ang tatay mo, ang siyang nagmamay-ari ng bahay at lupa sa subdivision. Yes, Tama po. ako? Yes po. Nagbabayad ng tatay mo ng homeowners fee. Yes po. Association, Wala monthly pong fee. So, dati nakatira ka sa tatay mo, ngayon may asawa ka, tumitira ka pa rin sa tatay mo. Yes po. Kasi po nag-iisa lang po si Papa. Si Papa mo, kasi ikaw nagbabantay. At dahil tumitira ka sa tatay mo at may asawa ka ngayon, may anak ka dahil nag-aalaga sa tatay mo, wala ka bang, may nanay ka ba? Wala po. So, byudo na ang tatay mo. Yes po. So, ikaw nag-aalaga. At dahil ikaw yung nag-aalaga as parang caregiver sa tatay mo, dapat nga mahalin ka dahil ikaw nag-aalaga. Sinisingil ka sa pag-aalaga ng tatay mo at maninirahan sa tatay mo kasi ganun ang patakaran ng subdivision. Opo. Ang galing! Wow! Incredible! Para saan kaya to? Hindi kaya ikaw ang pinagbabayad nila dahil hindi na kaya ng tatay mo magbayad ng 300 pesos? Hindi, sir. Magkano binabayad ninyo monthly due? 300 sir. So bakit? So 600 ang ba yung binabayaran? 300 plus 300? Opo, di pa po yun kasali sa sa kapatid ko kasi... So may kapatid ka pa? May kapatid po akong babae, yung bunso. So dahil naninirahan doon, sinisingil po nila. may
Nakakatakot pala tumira sa subdivision ninyo kapag medyo nanganak. Bawat ulo sisingilin mo. Pag may pamilya na po. Pag may pamilya na, Opo. anti-family to. Sus Mariosep, abay maimbestiga. Ang inarereklamong Sunshine Officer in Charge, Sunshineville, si Rila Apale Balatero, magandang umaga po sa inyo. Totoo bang naniningil kayo sa mga homeowners ng bawat ulo kapag nag-anak ng anak at nag-asawa na tumira sa subdivision? 300 pesos bawat ulo? Hindi po. Ibig mong sabihin, sinungaling itong tao sa harapan ko si Charlie? Yes, sir. Isabi Okay. po namin ang katotohanan, sir. Dito po kami oo. sa office, kasama po ang guard at saka mga officers. Anong function ng homeowners? Classify po namin yung dalawang uri ng miyembro. Yung Okay. lot owners po, regular member, at saka yung caretaker, renter, at saka extended family ay irregular member. Noon po, pagsimula, voluntary po ang pagpamember nila, except lang siya sa lot owner. Ang nangyari po kasi, 2012 until last year, September, ang mga renter, caretaker, at extended family, ina-approve po yan ng assembly kasi they can avail the basic services of the association. So, ina-approve po yan ng officialis at ng membro ng assembly na i-classify yung membership kasi nag-avail sila. Ang nangyari po, hindi po yan sila nagpa-member. Matagal na yan, 2012 nakatira hanggang nag-asawa. So, ang gusto mo sabihin, ang lot owner, ang may-ari, at yung house owner, member, so therefore 300 pesos yan. Tama? Oh, 20 Okay, sandali. Extended family, ibig sabihin anak na nag-asawa, nakatira doon, irregular member yan. Dapat magpa-member, so 300 pesos. Tama? O yun po, Yeah, sir. okay, tama. Okay, so, pag hindi ka member, hindi ka bibigyan ng certificate of residency. So, anong ibig sabihin dito? Under the guise na nagsisensus kayo dahil kinakailangan ng lokal na pamahalaan, walang problema roon. Tanong, legal ba ang pangungulekta ninyo ng membership? Kahit na sabihin mo dyan sa sinasabing Securities and Exchange Commission, sa inyong association, yung inyong membership, pinababayad ninyo forcibly. Who gives you the right to do that? May batas ba kayong ginawa? May sarili na kayong republika? Abay, teka muna. Oh, makinig ka, ano? Makinig ka. Attorney Batas Mauricio. Well, magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Ang census o survey po ng mga pamilyang Pilipino sa Philippine Statistics Authority lamang po yan. Hindi po yan sa Homeowners Association. So hindi po pwedeng sabihin na dito sa kanilang subdivision o sa kanilang Homeowners Association may karapatan sila dahil pinagutos ng gobyerno. Wala po yun. Hindi po totoo yun dahil ang census taking sa gobyerno lamang po ibinibigay yan. Pangalawang punto, yan po sa mga Homeowners Association. Maliwanag po sa Presidential Decree 957. Kailangan po nating idiin yon para lang po makabalik yung ating panauhin sa batas. At ang bagong batas tungkol po dito sa Department of Human Settlements and Urban Development, kasama po dyan yung institution ng HSAC, Human Settlements Adjudicatory Commission, Republic Act 11201. Kapo tinukoy na homeowners Ginoong Bentulfo, mga kababayan, yun lamang pong head of the family, yun lamang pong rehistradong may-ari o di kaya kasalukuyang nag-amortize doon po sa unit, kaya yan po ay lupa lang o lupa at bahay. So isa lang po dapat ang rehistrado dyan. Kaya yung pong binabanggit, extended family, questionable po yung napakalaki sapagkat hindi po natin makikita sa batas yan at hindi rin po makikita dyan sa National Housing Authority na ngayon nasa ilalim ng Department of Housing, of Human Settlements and Urban Development. Yan ang batas, sinight na yung Republic Act, lahat ng batas, hindi po pwedeng gawin yung sinasabi ninyo kasi aywan ko kung talaga nakasulat yan sa inyong Constitution and Bylaws na mangungulekta kayo. Nasilip kayo ito ng Securities and Exchange Commission, Sirila, mayor nyo. Yes po, registered po kami. No question about registered. Tama ba yung collection ninyo? Alam ba ng mayor, alam ba ng inyong local government na nangungulekta kayo? 280 po ang security guard fee at saka 20 pesos po monthly dues. Yan po ang 300 kasi may security guard po kami, sir. Naintindihan natin yan, ma'am. It's okay. Kasama yan sa sinasabing homeowners fee. Bakit nyo sinisingil yung anak na nakatira doon na nag-aalaga sa tatay niya kasi extended lang siya, irregular member siya. Dahil hindi siya so therefore, sisingilin nyo siya ng 300 pesos. Tama? Okay, ganito po yan, sir. Tama? Hindi po ako 300 magpaliwanag, pesos? sir. No. Sinisingil nyo siya ng 300 pesos dahil extended family siya. Tama? Sa ngayon, hindi po kasi siya member. Kasi Kaya hindi nga, siya kaya nyo nagpa-member. sinisingil siya. Hindi po siya sinisingil ng 25,000 Okay, po, sandali lang, ma'am. Nandiyan po sa Sagutin letter mo. Okay, sandali. Ma'am, Siningil mo ako doon sa
barangay, tinotal mo lahat, 2018 hanggang 2023. Pumasok tayo doon sa 25,995. Sinabi mo ngayon na ginawan kasi nila ako ng ano, sir, sariling letter. Kasi hindi po ako nakagawa ng letter kasi po natusok po ako ng spoke ng Ginawan po ako ni Ma'am Cirila ng letter kasi nga daw nagpatawag siya ng board meeting. Tsaka, ang gagawin lang daw po daw sa 25,995 is gagawing 50% lang yung babayaran ko. Bay, may discount pa. Opo, may discount pa. Ganda. Ngayon, sir, yung nakaraang buwan, tinotal na naman yung extended ko, naging 2,500 na. Opo, 2.5 na. Yes. Baka sa susunod, Baka libre na. 0.25. Abangan po natin susunod na kabanata. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio, at dun sa homeowners, sa Cirila. Maraming salamat sa inyo, pero hindi tayo nagtatapos. May karugtong to. Ano ang status mo ngayon? Sinisingil ka pa ng 25,000? 25,000 po. Okay. Kapag hindi mo binayaran, i-evict ka sa bahay. Hindi nila ibibigay yung deed of sale ng bahay, ng title. Parang lumalabas, meron silang lien doon sa bahay ninyo. Hindi nyo pwedeng maibenta kasi may utang ka sa iyong subdivision dahil ang lumalabas, ikaw yung sinasabing extended family dahil ikaw nag-aalaga ng tatay mo. So, tama ba yun? Yan ang gusto mo. Hinahayaan ka hanggat lumaking utang mo na meron silang claim or lien, encumbrance. Ika nga, kahit na nagbabayad kayo ng monthly dahil isang isang ulo. So, kung sakali may kapatid kang babae na nakatira pa rin sa iyo pero nasa tamang edad, sisingilin ba yung babae na yon na nagtatrabaho na pero nandoon pa rin sa tatay mo, hindi nakabukod? Ganun ba sila sisingil ang bawat tao doon sa loob? Hindi po. Yung gagawin na lang po is pag meron na po kasing anak yung kapatid ko. Last month, sabi nila, dapat nga magbayad yung anak mo, Sir Samuel, kasi may asawa at anak na. So parang binibilang nila, pag may asawa at anak na nakatira sa tatay at pansamantala muna tumitira, babayad. Opo. Dito muna tayo kay Attorney Franklin Gacal, City Administrator ng Jensen. Magandang umaga sa iyo. Tama ba, sir, yung ginagawa ng subdivision na maningil uli ng another homeowner's fee, doble na ngayon dahil mayroon siyang extended family? Anong tingin niyo, sir? Sa utos po ni Mayor Pacquiao, ay kinontak ko rin po, hinanap ko yung mga opisyalis ng subdivision, no? According to them, hindi naman po nila tagang pinupwedasan based sa information sa akin. Ang sabi daw ng abogado, wala tayong magawa. Kung ayaw magbayad, hindi natin mapipilit. Parang gano'n ang informasyon na sinabi sa akin po. I would like to present the problem to you before I speak with our lawyer. Sa akin lang, sir, I need you to investigate further. I need you to call the attention of the Homeowners Association. I need you to invite them doon sa inyong City Hall, lahat yung mga board members, to find out if it's really written sa kanilang Constitution and Bylaws na pag Constitution and Bylaws Corporation po sila sa ilalim ng Securities and Exchange Commission, pakisilip po kung nakasulat po that they will have to charge the extended family, let's say kung nag-aalaga sa magulang. Money making na po yan. Ginawa po nilang dahilan nung una na sa survey raw po sa census. Pero dapat ang census po sa gobyerno po yan. Pero sa inyo po, baka kasi sinasabi lang po sa inyo, pinaiikot po kayo. If I were you, imbitahin nyo po. Mag-imbestiga po kayo. Wag po kayong makikinig lamang sa sinasabi and then you're trying to make your legal, response. I need you to investigate further. Bantayan niyo po, sir, ano? Bantayan niyo po, sir, ha? Gagawin po natin and then we will make the report sa inyong staff po. Maging malinaw po tayo, sir, kasi nakikinig po yung mga subdivision homeowners dyan. Sa atin lang po kung anong tama, sir. Sandali lang po muna, sir. Ito, kakausapin ko po rito yung abogado po habang nakikinig po kayo. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Attorney, narinig mo naman siguro. Anong tingin nyo rito, Attorney Batas? Well, mabigat po yung binabanggit nilang hindi maibibenta ng homeowners, Yes. hindi maididispatcha ng homeowners yung kanilang ari-ari pag hindi sila nakabayad nito pong mga hinihingi. Bakit po? Pangunahin po ang dahilan dyan, kailangan pong magkaroon ng batayang legal yung kanilang kinokolekta upang sa ganon,
Pagka hindi nakabayad, magiging batayan po yan ng pagbabawal sa pagbebenta sa iba. Wala pong the moment magkaroon po yung may-ari ng titulo yan, kahit pa po naka-encumber pa sa financing company, nagkakaroon na po siya ng karapatan bilang may-ari. Meron tayong mga tinatawag na karapatan ng mga may-ari at ang isa dyan, yung tinatawag batas sa Latin, jus disponende, the right to dispose of your property without limit, without prohibition, unless those found in the law or those found in the master deed of the subdivision or in the transfer certificate of title. Hahanapin po ng ating mawining panyero kung nakalagay ba yung binabanggit na pangunguleksyon at pagka hindi nakabayad sa pangunguleksyon, hindi pwedeng ibenta ng homeowner yung kanyang ari-arian o di kaya isang laman lang. Dahil pagka po wala, malaki po problema ng Homeowners Association sa ganyang pagbabawal. Lilitaw po, meron pong pagpupumilit laban sa homeowner na alisin ang kanyang karapatan bagamat wala namang pong batas na pinagsasandalan. Well, lalo na po yung extended family, wala po tayong nakikitang batayan yan. Kagaya po ng binabanggit natin nung nakaraan doon po sa Homeowners Association Law, doon po sa Presidential Decree 957, dito po sa bagong batas sa Department of Human Settlements and Urban Development. Wala po kasi ang karapatan, hindi po binibigyan ng karapatan ng mga homeowners sa ganyang klase ng pagkilos na pasisingilin ang mga homeowners ng karagdagang kabayaran, pamilya po sila doon. Pag-aari na po nila yon at kung sinong patirahin nila ron, wala na pong pakialam si homeowners. 1529, Presidential Decree pa ng dating Pangulong Edwin Marcos. Notice of Respondents, pwede mong itatak pag may kaso lang na nakabimbing sa mga hukuman. Yung pong adverse claim, kung ang paghahabol ginoong Ventulfo, doon po sa pagmamay-ari o doon sa pagiging may-ari, doon sa titulo ng rehistradong may-ari. Pero pagka ganyan pong extended family ang paniningil hindi nakabayad, hindi po pahintulutan ng Registry of Deeds yan, ng Land Registration Authority, because it does not involve the ownership of the property subject of the title. Pwede ba kapag ang isang property owner tumitira sa subdivision, he's getting all the services of the Homeowners Association, failed to pay his monthly dues for the last 10 years that they can put an encumbrance kasi nagserbisyo naman kasi kasama yun sa Homeowners, Constitution and Bylaws, para doon lamang sa homeowners. Pero sa homeowner yung nagmamay-ari. In this case, nagbabayad yung kanyang tatay. Additional lang to doon sa sinasabing extended family. So, babalikan kita, attorney. Tama ba na pwedeng magkaroon ng adverse claim or encumbrance or lien na hindi mo mabibenta until you settle with the Homeowners Association? Doon sa serbisyong iginugol doon sa nagmamay-ari na hindi nagbabayad, talagang delinquente, pwede siyang habulin ng ganon, tama? Well, depende pa rin po, Ginoong Ventulfo, doon po sa kanilang tinatawag na master deeds of subdivision, o di kaya kailangan nasa titulo po yan, o di kaya nasa deed of sale, noong subdivision o ng homeowners o ng developer, kailangan pong nakalagay yan dyan pagka po ganyan. Pero hindi po ito makaka-apekto kailanman doon po sa karapatan ng may-ari na magbenta. Okay. So, ibig sabihin, maliwanag po, kung wala po niyan, hindi po pwedeng gawin ng pagbabawalan yung may-ari na ibenta dahil lamang may hindi nabayaran sa extended family. Wala po kasing ganyan sa batas, Ginoong Ventulfo. Okay, thank you. Attorney Franklin Gacal, do you agree with that? Yes, sir. Ano ba naman ang kasalanan ng may-ari, ng title holder, kung may pagkukulang yung isang miyembro niya? Attorney Gacal, would you call or summon the whole Homeowners Association, or would you like to have a visitation na gagawin doon mismo sa Homeowners Association to question them sa kanilang siguro monthly meeting and bring this up na medyo hindi naman namin pinahihiya, kami nasasabi lang po namin kung anong tama. Do you agree that they should stop doing this even if na sinasabing tingnan niyo po muna ng Constitution and Bylaws, pero wala po sa ganyan sa batas po natin. Gagawin po natin yan. Kayo ba'y naniniwala na tama ang ginagawa nila? Kung based on the nakikita po natin, subject to your investigation, ano nakikita nyo? Naniniwala ba? Kung titignan ko po, talagang medyo may question yung kanilang ginagawa. Alright. With that, Attorney Gacal, Franklin Gacal, maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Attorney Batas. Mahiyay may tatad, magandang umaga sa iyo, Kap. Narinig nyo naman siguro, Kap, kung ano yung issue, Kap. Pakisilip na lang, Kap, kasi parang hindi na Homeowners Association, parang boarding house na to.
So, ngayon ko lang nalaman. Actually, kinausap ko kasi sinabihan ako yung tao nyo. Yun na nga nangyari nga. Sabi ko, tinanong ko doon sa kung pumunta ba sila doon sa Lupon office at tinanong ko doon sa mga Lupon, meron nga nagsumbong doon dahil dyan sa problema na yan. Gisettle man ng Lupon, parang meron yata silang agreement na yung sa opisina ng SUA yata yan. At saka yung mismong nakatira doon. So, yun ang pagkakalam ko. Yun ang masabi sa akin ng Lupon. Okay, Kap. Bawal po sa batas ang paniningil ng Homeowners Association. Double jeopardy ang tawag niyan. Kap, papayag ka bang sisingilin ka ng 300 pesos additional kasi extended family? Hindi naman tama yun. Hindi tama, Kap. Okay. Bilang ama ka ng barangay, pakisabi na lang po. At total, nakaabot na po sa legal po to. Gagawin na po nila ang tama. Ipapatawag po sila ng munisipyo or pupunta po yung legal office. Questionin, sisilipin yung Constitution and bylaws kung nga ba totoong pinagagawa nila o tama ba. Kasi kung hindi, masasampahan po sila ng kaso, abuse of authority. Okay, Kap? Opo. Okay po. Salamat, Kap, ha? Okay. Pakisabi sa Homeowners Association, supportado ko kayo. Babantayan natin, papatawag sila ng Cita Legal. Nalaman na ang kanilang racket. Papasalamat ako sa iyo. Hindi pa tapos to. Bantayan natin to, ha? Dahil higit sa sumbungan, investigahan, binibigyan po namin ng solusyon ng agarang aksyon. Tandaan, ang nag-iisang pambansang sumbungan. May coordination din po kami sa RTIA kay Senator Raffy Tulfo in action. Tulong at serbisyo, may tatak bitag. Ilalaban po namin, di po namin kayo iiwan. Ako po si Ben, kapatid po ni Tul Raffy, isa po sa mga Tulfo. At ito po ang hashtag Ipabitag Mo.